tayo rito sa ating FYI for your information. Ano ang una nating FYI? Ito po ay tungkol sa regulasyon na may kinalaman sa mga working hours natin at mga rest day natin na under ng labor standard law. Ang working hour po at rest period po ay nakalagay sa employment contract na ito ay ninagdaan ng employer at saka ng manggagawa. Pag ang isang foreign worker po ay nagtatrabaho sa isang manufacturing institution o yung mga pabrika, ang labor standard law po ay ina-apply ito. Pero yung everyday daily work natin, hindi dapat po sumobra ito ng 8 oras. At bawat 2 linggo na total number of hours na pinagtrabaho dapat hindi lalampas ng 84 oras. May limitasyon ho yan. Ang overtime pay po, dapat po ay pinag-uusapan under sa bagong batas, sa batas. A worker na dapat na mag-rest for 30 minutes at least after nagtrabaho ng tuloy-tuloy na for 4 hours, at yung pag nagtrabaho ng dire-diretso at dahil nga sa pangangailangan at nagtrabaho sa different shift, ang employer dapat mag-adjust siya ng rest period during work schedule kung ito po ay kinakailangan. So yan po ang tungkol dyan sa trabaho maging sa rest period. Yung certificate of employment po ay patuloy pa rin kinakailangan yan. Ayon sa sulat po ng Council of Labor Affairs o CLA, italiwanag na ang employment relationship ay nagsisimula from the date mula sa araw ng ang foreign workers ay tumating. Kahit na ang foreign workers gusto niyang lumabas ng Taiwan 3 days after ng kanyang arrival, ang interview procedures ng Department of Labor for termination, certification of employment relationship ay kailangan pa rin unless po may iba mga may pangyayari o exception dyan sa Article Employment Service Act. Kaya po kailangan pa rin, necessary po na yung notification or termination na maski ang foreign workers ay nag-apply ng arrival report sa CLA at in-approve na CLA ang employment permit nito o kaya hindi na-approve. Depende yan. Okay. Ang foreign worker ba pwede mag-claim para i-terminate ang kanyang employment contract? Pwede ho ba yun? Na i-terminate niya yung kanyang kontrata. Pag ang isang foreign workers po ay nasasangkot sa proseso ng patuloy na pag-iimbestiga dahil po sa sexual harassment, sexual assault, physical injury, human trafficking victims, at iba pa. Ang procedure po ay pwede ipadala through certified mail mula sa post office papunta po sa employer, or ang local government ay tumawag po ng negotiation meeting na magkabilang panig ang worker at saka employer. Ang worker po ay nagka-clarify po na yung employer na nais mag-terminate ng kanyang employment contract. Pag ang employer po or related representative absent po to sa negotiation meeting, ang worker show her desire na i-terminate ang employment contract sa employer. Ang local government po, sila po ang gagawa ng meeting record accordingly. Ang record po ay padadala po sa employer ng double registrar at ang mail po for confirmation na pag ang employer po ay natanggap na po niya ang liham. Sa liham po, ang topic will state na ganito po: this is to inform you
that the foreign workers claim to terminate a employment contract. Dapat meron pong ganito para sa ganon hindi po magkamali. Okay, yan ang isa sa mga FYI natin. Ano pa ang ating mga FYI na dapat natin tandaan, kabayan? Ito tungkol dyan sa mga family hired na foreign workers na nais namin ipaalam sa inyo na hindi sila regulated ng basic law. Yan ang labor standard law. Ayon sa kasalukuyang batas at regulasyon sa Taiwan, ang domestic helper po at ang caretakers ng families ay nahuhulog sa kategory ng domestic service o personal service. Kaya po, yung kanilang trabaho ay hindi regulated ng basic labor standard law. And ang kanilang sinasahod ay hindi rin regulated ng minimum wage na tinakda ng batas. Whether yung kanyang pagkain o kanyang board dapat ilagay sa kanyang ilagay ang kanyang wages, ay ito pwede pag-usapan ng employer at employee, at dapat sa loob ng isulat ito yung terms of labor contract. Pag meron pong dispute ang authority agency, ang immigration po, then nire-resolve niya po niya yon ating sarili sa kabila ng meron po nakasahad na kontrata. So yan po, tandaan natin yan, kabayan. Ano pa ho ang ating FYI? Yung bang pagtatrabaho ng illegal, yan ba'y tama? Sino man na foreigner na nagtrabaho na walang work permit at nag-apply, in-apply siya ng employer, or nagtrabaho po na pwedeng i-cancelin ang kanyang permit, or nagtatrabaho sa isang invalid permit, or nagtatrabaho ng permit sa yung pong nagtatrabaho for non-permit applicant employer, or nagtatrabaho po sa employer under than permit applicant is considered illegally employed in Taiwan. Yan po ang mga masasabi natin, illegal employment. Ano pa po ang ating FYI? Narito pa ang ating mga FYI na nais naming i-share sa inyo. Okay. Yung pong isa sa mga FYI natin. Ano po ang kaparusahan sa isang foreigner po na nagtrabaho sa Taiwan na walang employment permit? Pag ang foreign workers po nagtrabaho na walang employment permit dito sa Taiwan, ayon sa Article 68 ng Employment Service Act, ang foreign workers po ay sila'y mapaparusahan sa halagang 30,000 NT dollars, pero hindi sosobra o higit pa ng 150,000 NT dollars. At mapipilitan na sila ay paalisin ng Taiwan agad-agara. At doon sa employer naman na nag-hire, ayon sa 63 ng Employment Service Act, siya po ay bumultahan sa halagang hindi bababa ng 150,000 pero hindi lalampas ng 750,000 NT dollars. In case po ang tao ay laging patuloy-tuloy na nagkakasala, nagkakaroon ng violation sa loob ng 5 taon, siya po ay mapaparusahan sa pamagitan ng pagkakulong ng magkabila sa imprisonment, at ganoon na rin ang magbabayad din sila ng 1.2 million NT dollars sa gobyerno sa paglabag nila sa pagpapatrabaho nila ng walang employment permit. So yan pa rin ang isa nating FYI. Ano pa ang ating mga FYI na dapat natin tandaan? Narito po, kabayan, ang ilang pang FYI na dapat natin tandaan. Isa sa mga FYI ay tungkol dito sa mga direct hire. Akala na iba pag direct hire wala nang gagawin. Alam nyo, pagkakaiba ng direct hire lang, wala po kayong broker na binabayaran, walang broker's fee.
Pero yung mga regular na regulasyon na dapat nyong sundin ay nariyan pa rin. Ano ho? So, importante po na malaman nyo ano yung mga duties ng employer at employee pagkatapos na siya ay dumasa direct hire pagdating niya rito sa Taiwan. Dapat po, pagdating dito, ang employer po mag-apply po ng coverage enrollment ng labor insurance. Ano ho? Mula doon sa petsa na dumating ang worker, kailangan meron na po siyang labor insurance. Yung mga household caretakers po at housemaid, hindi po kayo nire-required na mag-report. Ano ho? Pag hindi nagawa yon ay sila po ay magmumulta ng 2 beses yung insurance premium na payable po for the period from employment to effecting insurance. At yung and the loss caused by this sa employee still shall be compensated by the insured unit pursuant to the payment standard regulation. Yan po ay isa sa mga dapat nang tandaan ng isang dumaan sa direct hire. Ano pa ho? Yung employer po dapat mag-apply ng entry report at arrivals notification para sa foreign worker sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ang worker ho ay dumating at nagpag-report na po sa local department ng city government na siya rin ang place na employer po nag-apply siya ng recruitment permit letter. At mumultahan din po ng halaga 60 to 300,000 at ang employer po recruitment permit at employment permit niya, ito po ay ma-annulled ng buo o kalahati. Yan po yung tungkol dyan. Ano ho? Ano pa ho ang ating FYI for your information? Ito po ang isang ating FYI pa. Yung mga foreigner po dapat mag-undergo kayo ng medical examination within 3 days mula po nung dumating kayo rito sa Taiwan. Yung rehired na worker po na nagpa-medical examination dito bago siya umalis o umuwi po sa Pilipinas at babalik uli, pero yung expiration ng kanyang certificate is exempted from his equivalent. Exempted po siya sa ganito. Ano ho? So, yun ho. Mula noong October 15, 2009, yung mga Indonesian worker nga ho nag-undergo ng medical examination kasama na ho tayo food test at nagsasabit ito sa Central Authority for Reference, which is ganun din ang ating gagawin. Ano ho, kabayan? Yan din ang ating gagawin para tayo makasunod sa regulasyon sa Taiwan. Ano pa? Ang employer po ay dapat mag-apply ng employment permit sa loob ng 15 days mula doon sa araw na dumating ang worker. Kung hindi po ginawa ito, umultahan sila ng halagang 150,000 hanggang 750,000 NT dollars. Ano ho? At yung recruitment permit ng employers at yung employment permit niya ay kakansela ito ng buo or bahagi nito. Yan, ganyan po isa sa mga regulasyon na dapat nating sundin. Ano pa ho yung ating ibang FYI? Yung pong employer dapat mag-apply agad po ng ARC sa loob ng 15 days from the date na nagtrabaho po siya, ano ho, yung worker. Kung hindi po nila magawa ito, mumulta sila ng 2,000 hanggang 3,000. Ano ho? Okay, ano pa ang ating FYI? Ang employer po dapat mag-apply ng coverage ng enrollment ng National Health Insurance sa loob ng 3 araw mula doon sa date ng kanyang ARC ay ibinigay. Yun na simula. Or, pwede po sila maporsa pag hindi nila nagawa yon na may halagang equivalent sa 2 times po na payable na premium sa kanya. Ano ho? So, yan po, kabayan. Ano pa ang ating FYI? Ang employer po dapat nire-renew ang passport ng foreign workers within 3 months po ng kanilang expiration date. Ano ho? Ang employers po ay tatanggap ng
bagong passport ng worker at pupunta sa local service center ng National Immigration Agency or NIA para mag-apply ng ARC extension. Bago ma-expire yung kanyang kasalukuyan na ARC. Or pag hindi po niya nagawa yon, siya po mumultahan ng halaga 2,000 hanggang 3,000 immigration aid. Ito po ay pwede yung tawagan ng immigration sa telephone number 02-238-9393. Yan po ang number ng National Immigration Agency. Okay, ano pa ho ang ating FYI? Yung po pag-undergo ng medical exam ng isang foreign worker po, dapat within 30 days bago o pagkatapos ng ika-6, ika-18, ika-30 ng kanyang employment dito sa tanggapan. Ano pa ho ang ating dapat natandaan? Yung pong pagtanggap ng resulta, ang employer po ay dapat mag-report po sa competent health authority na kung saan siya nakatira sa loob ng 15 days bilang referensyo. Sila rin po ay mumulta na 60 to 300,000. Ang employer po na nabigo na ayusin po yung or submission po ng report. Pagkatapos po na napaalalanan yung pamilya, ang employers po na recruitment permit niya at employment permit ay pareho itong ika-cancel ng buo. So yan po, isa sa mga FYI natin dapat natin tandaan. Ano pa ho ang ating mga FYI? Yung employers po dapat mag-apply ng employment permit na may extension from the Council of Labor Affairs sa loob ng 60 days. Yung bago ang expiration ng kasalukuyan employment permit. Or siya po ay mumultahan, therefore ang halaga po ay 150,000 hanggang 750,000. Ang recruitment permit ng employer at employment permit niya po ay kakasilahin ito ng buong buo o bahagi lang. Yan po ang mangyayari, kabayan, sa mga direct hire pag dumating dito sa Taiwan. So importante yan. Ano pa ho ang ating FYI? Yung pong foreign workers po, pag dumating na rito, mag-register ho kayo sa para sa pagbabago po ng inyong tinutuluyan o pinagtatrabahuhan sa National Immigration Agency sa panahon na andito po kayo o naninirahan. Okay, ano pa ho ang ating FYI? Yung foreign worker po, dapat po mag-apply ng re-entry permit from the National Immigration Agency in advance kung gusto nila mag-exit prior sa re-entering Taiwan during the residence. So, ano pa ho, foreign worker po, dapat mag-file ng income tax every year. Kaya po, kontakin nyo po ang National Tax Administration tungkol sa bagay na to. Dahil ang iba hindi pa natatapos. Andyan pa rin sila. At yun nga ho, dapat ho, maayos na agad ito. Okay, wala na tayong oras, kabayan. Halos yan po ang ating mga FYI. Dapat po sana natandaan na natin para sa ganon ay maging magandang ating kalagayan. Okay, wala nang oras. Magsasabi na ako ng babay. I love you all. Hanggang susunod ko rito sa programang Radyo Pinoy. Ako si Kabayan Dan, na siya pong nakapiling nyo sa loob ng isang oras. Maraming salamat po, Kuya Dan. Happy Sunday to all. Bye-bye.